Hello mga kapatid! Welcome sa ating first ever episode ng Walk the Talk at Jubilee in Christ Christian Church, where we practice what we preach. E simple lang naman yung mga pag-uusapan natin dito, mga essential needs kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. And with us ngayong araw na to, kasama natin ang senior pastor ng Jubilee Evangelical Church. Pastor siya. Pastor, Yes. welcome po. Pastor, kumusta naman po kayo, Pastor, so far? Okay naman. So far okay naman. galing sa pandemic, no. Galing sa pandemic. Post pandemic na tayo. I think nag-a-adjust lahat, tapos yung pagkabalik from online to on-site, 'di ba, mas masaya pag nag-worship the Lord na sama-sama tayo sa simbahan, at saka yung fellowship nga, yung small group. Iba kasi yung sa online lang, di ba? Oh, Although, syempre, effective yung online kasi mas yung malayo. mas marami pong sakop. Oo, nakukuha. Pero yung ano po kasi, yung parang yung fellowship, Oo. mas maganda po pag Pag on-site, oo. Kaya masaya po ngayon na at least natapos na po yung... Yes, yung pandemic. Kasi alam naman natin during the pandemic, parang depressed, parang Totoo sobrang po yun. lungkot, para kang nakakulong. Oo, Diba? totoo po. Tapos gusto mo lumabas, hindi ka makalabas. So, pero ngayon, nakakalabas na tayo. Yun yung encouragement ko sa atin na, to continue to encourage each other, build each other up. Kasi yun naman yung tawag sa atin ng Panginoon, to really care for each other to the point na tayo ay brothers and sisters in Christ. Di ba, kunwari, may prayer, mahina ako, kayo naman yung tutulong sa akin. Yes. Tapos kung kayo mahina, ako naman tutulong. Parang ganun. Tulungan tayo, walang iwanan. And that's the fellowship po Oo. talaga. Kaya talagang tulungan, building up each other. Oo. Ayan. Pastor, bilang isang pastor, Mm-mm. and talagang servant po kayo ng Panginoon many years na talaga. Paano niyo po pinamumuhay yung Word of God? Parang how do you live? Yeah, that's a good question, yung walk the talk na. Kung isipin natin, kasi syempre tayo pastor, usually we speak, tapos syempre yung pangalawa is paano mo apply nga, right? Na preach mo na ng Sunday. Sabi nga po, madaling magsalita, mahirap gawin. So, ang importante, I think, we need to really spend time with the Lord. Sa prayer, babad natin yung sarili natin sa salita ng Diyos para baguhin yung isip natin. Kasi pag wala yung salita ng Diyos, kung ano na po pasok sa mind natin, yung negative things, no? Yun yung nagpuput sa atin down, or even yung si Satanas, yung enemy, no, would put us down. So when we have the Word of God, saturated yung mind natin, yung parang sponge, di ba? So nilubog pa sa tubig, puno na siya. So ganun din yung mind natin, kung absorb siya. Yun yung matindi, yun yung panglaban sa mga kasinungalingan. Tama po. And kanina po dun sa preaching niya talagang nag-point ako. And may isa po dun na nagpo sa akin. Sabi niya po dun sa isang point pag tagumpayan ang paghihirap sa pamamagitan ng lakas ng Diyos and the joy and hardship. Yes. Talaga during the trial times. May ganun na po ba kayong experience, Pastor? Marami na. Lalo na pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo. So, you really need the Lord's wisdom. You need the Lord's knowledge. Yung hardship kasi, whether that be finances, o kaya kalusugan, di ba? O kaya yung nalulungkot ka, kasi hindi mo maintindihan Kasi, di ba, coming from pandemic. So, ba't ako malungkot? Di ba, dapat wala na akong lungkot. Dapat may saya or galak na kay Kristo. Pero all of us do struggle with these things na and that's normal po. Normal yun. Sa kalungkutan ng buhay or even kahirapan ng buhay, nandyan si Kristo para maging lakas natin. So, yun yung parang reversal na instead of, sige, malungkot ako ngayon, baka bukas hindi na. Diba? So, hindi naman siya parang forever ganon. So, may times na we're down, may times na we're up. Kailangan lang natin siya i-overcome. Part ng overcome is to think about what God has done. So yun na yung thanksgiving. So the more we're thankful for the things na binigay sa atin ng Diyos, nagpapasalamat tayo, lalo tayong nagiging masaya. Parang sinabi po ni Job kanina yung sa praise and worship, yes. The Lord take and the Lord give. Tama. Blessed be the name of the Lord. Yes, when we give thanks. Yun yung solution doon sa kalungkutan or sa hardship natin, or even maski walang pera, we can still give thanks. Yeah. Kasi
temporary lang yun I think. Yung walang pera, temporary lang, di ba? So we can still work. Di ba? Kung may lakas ka, may kalusugan, you can work. Tama po. Amen po dito, sir. And kanina din po sa preaching nyo, talagang yung Corinthian church. Nasa 1 Corinthians. By the way, Oo. nasa 1 Corinthians chapter Yes. 4 na kami. So, talagang may problem doon within the church. Mm. And isa sa mga problem is yung pagpapataasan nila Yes. ng mga ego. And actually, evident pa rin siya until Yes. the modern church. And kayo po, bilang isang pastor, since marami na po kayong nalalaman patungkol sa salita ng Diyos, how do you humble yourself pa rin po? Ayun, reminding me every day na lahat ng what we have, our health, or even yung pera na we have is from the Lord. Kasi yun yung problema sa Corinthian church, mayayaman sila. Feeling nila mataas na sila sa status nila sa buhay, hindi na nila kailangan ng Diyos. So, nire-remind sila ni Apostle Paul. Kaya ngayon sa last part, sinasabi, dadala ba ako ng rod, di ba? Para may discipline kayo. Or yung gentleness nga, yung pagmamahal niya bilang ama, na spiritual na ama, no? So, I think yun yung habol natin sa buhay Kristiyano, kung paano tularan si Kristo sa pagbubuhay natin at saka yung humility nga na understanding lahat ng lakas natin, galing natin, or even yung kayamanan natin galing kay Kristo. Hindi to galing sa atin. Although, syempre, we work hard for it, di ba? Pero galing talaga. Kasi kunwari, wala ka naman lakas na magtrabaho, wala rin. Hindi makaka-produce ng wealth, di ba? So yung issue maybe sa pera, issue sa kalusugan, kailangan natin ibigay kay Kristo. And katulad na nararamdaman ni Paul po, siguro pag may mga ganun kayong member, parang ano yung gagawin ko sa tao? Pero paano nyo po kung sakaling may ganun po kayong member, paano nyo po i-handle yung mga ganun? Of course, kakausapin sila, and then you have to be an example. Diba? Kunwari, example, binastos ka, paano mo yung papilitan? Hindi mo siya pabastusin, diba? So parang ganun. So kung mayabang siya, how do you deal with that person? Kaya talagang humble talaga. Kasi kung tinapatan mo siya ng kayabangan, di magtaasan na hindi na magkakaayos. Oo. Kaya nga, nagkakaroon ng church split. Kasi, kunwari, yung isang leader, mayabang siya. So, may follower siya. So, siya isang leader, ganun rin. So, nahahati yung actually, yan po yung nangyari sa Corinthian. Oo. Gusto nilang ako kay Paul, ako kay Apollos, ako kay Kristo. Yun yung very subtle, no? Kasi sasabihin niya, ako kay Kristo pero ayaw niya kay Paul. Ayaw niya kay Apollos. So very subtle na sabi niya, banal na ako, kay Kristo na ako eh. So kayo lahat, hindi na, goodbye na. Hindi, yung command ni God, di ba? Love God with all our heart, soul, mind, and strength. And love your neighbor. So paano mo ilalove yung tao na kagalit, kagalit mo or kaaway mo? And isa po dun sa niremind ni Paul na parang pinadala kami dito ng Panginoon, and you need to parang gayahin din kami kung paano kami manampalataya sa Panginoon. Parang yun po yung sinasabi niya through dun eh. Tama. And it's really a good reminder po sa atin. Kasi minsan talaga parang magaling na ako, hindi na ako makikinig kay pastor. Yes. Minsan may ganun pong may mga na attitude na feeling nila mas magaling sila. Which is, lahat naman tayo may kanya-kanyang galing eh, di ba? Ang point dito is not because we want to be proud of what we have or who we are, but we need to be humble kung what we have. Kasi nga, galing nga kay God in the first place para maka-bless tayo, maka-encourage. Amen po. And wala tayong mapagmamayabang kahit And sabi nga sa Matthew, Pastor, Matthew 20:26-28, kung naalala niyo pa, sabi, kung sinong gustong maging leader, parang sinong gustong maging leader, maging mataas, kailangan niya maglingkod. Yes. How do you take that, Pastor? Paano niyo po nakikita yun sa sarili niyo po, and paano niyo po ina-update? Yun nga, yung pagturo ni Kristo doon is i-reverse natin. Sa mundo, pag sino yung mayaman, sino yung magaling, siya yung angat sa buhay. Kung mahirap ka, ikaw yung nasa baba. Binaligtad ni Kristo, di ba? Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. So may reversal doon na kailangan natin i-apply na every time na may temptation na, uy, kaya ko na magyabang kasi mayroon ako. Iisipin natin na hindi naman galing sa yan in the first place. So someone maybe gave that to you, di ba? You earned it, of course, pero syempre yung oras, yung panahon na pag-earn yun, galing sa Diyos yun eh. We cannot
in a sense, live on our own. Ibig Yes. sabihin, even the richest among us, kailangan nila pa rin ng katulong, kailangan nila ng driver. Yes, Di ba? totoo. So, ibig sabihin, hindi siya mabubuhay kung wala siya katulong, walang driver, walang, di ba? So, ang point is that no man is an island. Mhm. We need each other. We need to lift each other up. Yes, and talagang malapit po. Eh, actually, kagaya nga po sinabi ko, evident talaga. And bilang isang Kristiyano po, dapat tayo yung servant talaga. Hindi, kasi minsan po sa mga maraming churches ngayon, and even the Christian, isa sa mga dilemma ng mga Christian ngayon, when you say you're Christian, you're something na parang, oops, iba ako sa'yo, iba ako sa kanila. May hands off po kagad, which is hindi yun yung tinuturo po ng Panginoon sa atin. And yun din po yung sinasabi ni Paul, Tama. na stop, tumahimik kayo. Oo, parang Papaluin ko kayo. yes, wag easy mag-judge. Of course, we're set apart in terms of holiness kasi sinave na tayo ni Christ, 'di ba? So nilinis na tayo, so we're set apart. Pero pa rin tayo pwede rin tayo magkasala, 'di ba? Yes. Tapos galing rin tayo kung saan nanggaling yung mga tao sa paligid, so we need to reach out to them. Ay, isa po sa naisip ko din, pag masyado nyo pong nilalayo yung sarili nyo din sa ibang tao, you're really setting apart. Parang, how do you follow the commission of God Oo nga. to share the gospel if Yes. you really set yourself Yes. dun sa mga ibang tao? I think yun yung naging problema pag sobrang exclusive na tayo na lang, okay, tayo na forever, hallelujah. Pero kailangan mo mag-reach out kasi nga yung mensahe natin ng gospel, yung ebanghelyo, kailangan i-share. Kasi para marinig rin nila yung good news na si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, para ay maligtas sa ating kasalanan, at sa magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, very important yon when you share the gospel. At saka, maramdaman ng mga tao sa paligid na mahal sila ng Diyos through us. Yes. Kasi tayo nga yung body of Christ. So, if the body of Christ doesn't move, ano tawag doon? Wala mangyari. Paralyzed. Paralyzed. Sa paralyzed church, di ba? So, hindi naman pwedeng ganun. So, sabi ni Kristo, we are the salt, we are the light. So, kung may kadiliman, tayo magdadala ng liwanag. Amen. And salamat po, Pastor. Pero any last any word po para sa ating manunod nito kung how do you live a humble life? Okay. Living a humble life is understanding who you are in Jesus. So, dapat tama yung pagkaintindi mo sa sarili mo, yung pagkaunawa sa kapwa mo, to be realistic about it. Kasi alam natin na limited lang yung buhay natin, limited lang yung strength natin, di ba? All of us have 24 hours per day. So, pag hindi natin ginamit yun ng tama, malamang babagsak tayo. So, di ba meron nga nagsabi, 8 hours tulog, 8 hours trabaho, 8 hours yung parang with family or hobby mo. So, para balance, di ba? Para may lakas ka for the next day. Ang iba kasi overwork. O kaya overstudy, di ba? Or kaya overplay naman. Laro ng laro, di ba? So, hindi productive. So, when you want to be humble, you need to practice na alam mo kung hanggang saan. Discipline. Oo, discipline. Hanggang saan yung kaya mo. Kasi iba, sobrang yabang, feeling niya kaya. Hindi pala. Apo. So, hinahumble tayo ni God those times na feeling natin kaya natin. Wala, hindi. Pero pag sinabi natin, ay, Lord, hindi ko kaya. Di ba? So, can you be my strength? Salamat po, Pastor. Alright. Sa pagkakaba. And Yes. ang ganda po nung sinabi niyo, Pastor. And I hope na ma-apply ko din sa sarili ko. Tama. And nating lahat. Yes. Even yung mga manunod po sa atin sa set na to. So salamat po, Pastor. Yes. Pastor. And yun, maraming salamat sa inyo at nasusunod sa Walk That Talk at Jubilee in Christ Christian Church.